Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Lori. Dear Kathy G, magandang araw po sa inyo, lalo na po sa mga tagapakinig ng inyong programa, gaya ko. Sumulat po ako para ibahagi ang kwento tungkol sa aking natatanging pamilya na hindi ko inaasahang may mabigat palang pinagdadaanan dahil sa isang pagkakamali. Tawagin niyo na lamang po akong Lori. I'm 23 years old, isang fresh graduate mula sa Taguig. Nangyari ito nung third year student pa lamang po ako sa isang kilalang university sa Maynila sa kursong accountancy. Maswerte akong lumaki na masaya at buo ang aking pamilya, Kathy G. Dumagdag pang only child ako kaya ang lahat ng atensyon ay nakatuon lang sa akin. Bukod sa pagmamahal na kanilang walang sawang ibinibigay, masaya din akong buo ang tiwala nila sa akin. Lumaki akong may sariling pag-unawa sa buhay habang nananatili sa kanilang puder. Good morning, Ma. Ang gandang bungad naman sa umaga yan. Sinangag ba yung naamoy ko? Ang bango ah! Mas lalo akong nagutom. Nako, ang aga-aga, Lori. Niloloko mo na naman agad ang nanay mo. Gisingin mo na nga yung papa mo at kakain na tayo. Bakit tulog pa si Papa, Ma? Siguro, ginabi na naman ang uwi, no? Ewan ko ba dyan? Napapadalas na nga eh. Kaya nga ito, isinangag ko na lang ang bahaw natin mula kagabi dahil hindi naman siya kumain pag-uwi. Aga namang magchismiso na mag-ina ko. Pa! Ay nako, Roland. Isa ka pa. Sa ka ba galing kagabi? Halos mamuti na ang mata ko kakahintay sa'yo magdamag. Sa trabaho lang. Ito naman si Mama. Hindi ka na nasanay. Kaya nga, Ma. Pagod pa nga po si Papa galing sa trabaho eh. Tapos, susungitan mo pa. Aba, nagkampihan na naman kayong mag-ama. Halika na nga at kumain na tayo. Lori, anak, kamusta naman ang pag-aaral mo? Baka napapabarkada ka na, ha? O baka naman panay ang pag-girlfriend mo ng palihim sa amin. Ma, wala kang dapat ikabahala sa akin. Sobrang busy ko kaya sa college. Wala nga akong time para sa mga ganyan. Talaga ba, anak? Makinig ka sa mama mo, ha? Pag-aaral ang unahin. Huwag ang kung ano-ano. Opo, Pa. Magiging accountant ako kagaya mo. Yan ang gusto kong marinig sa'yo, anak. Mana ka talaga sa akin. O ano na palang nangyari doon sa exams mo, anak? Baka naman puro pala ko lang maging grado mo dyan, ha? Grabe ka naman, Ma. Nakwento nga po kay Papa nung sinundo niya ako. Sobrang hirap po nang nag-i-exam namin. Halos mangiyak nga yung mga klase ko nung matapos eh. Diba no, Pa? Oo. Pero buti na lang, tinulungan ako ni Papa na mag-review, Ma. Kaya confident ako na pasado kahit papano. O mabuti naman pala at nakatulong ang papa mo. Oo nga po eh. Iba talaga kapag tutor ko ay best accountant in town. Di ba no, Pa? Ano ulit? Ano ba yan, Roland? Kanina pa nakangudngud niya mukha mo sa screen ng cellphone mo. Ano ba? Milyonaryo ka na ba? Sorry, Ma. Nak, ito kasing sa trabaho ko may biglang maagang meeting daw kaya kailangan ko ng mauna. Si Papa naman. Di mo man lang ginalaw yung plato mo? Sige na, anak. Mag-ingat ka sa pagpasok mo. Baka naman nang bababae ka na, Roland, ha? Si Mama, oh. Tamang hinala.
Ikaw naman, kung ano-anong iniisip mo. Ma, trabaho lang. Ano ko ba naman, ma? Si Papa yan, oh. Hindi ka magagawang lokohin yan. Hulog na hulog sa'yo to, eh. Di ba, pa? Galing mo talaga, anak. Tama ka dyan. Ako pa. Pero, pa, masusundo mo ba ako mamaya? Oo naman, anak. Mag-text ka na lang, ha. Sige na, at baka malate pa ako. Lakas po ang bawat umagang palaging pinagsasaluhang tatlo, Kathy G. Sa simple naming biruan at kwentuhan tuwing magkakasama kami, damang-dama ko ang pagmamahal nila para sa akin. Sabi pa nga ng mga kaibigan ko, maswerte daw ako na may magulang akong kagaya nila. Napakabait daw at madaling pakisamahan. Kaya raw dapat ay pahalagahan ko ang bawat sandaling nasa piling ko pa silang dalawa. Bagay na lubos ko naman pong pinagpapasalamat. Ngunit tulad ng sabi nila, may hangganan pala ang lahat ng masasayang bagay. Na ang kinalakihan kong mapagmahal na ama ay tila may lihim pa lang itinatago sa sarili niyang pamilya. Papa, bakit late ka na? Ang tagal kong naghihintay dito. Pasensya ka na, anak, eh. May inasikaso lang ako sa trabaho, eh. Kamusta ka pala, anak? Okay naman, pa. Stress lang ako sa thesis namin, eh. Ako lang kasi yung kumikilos. Puro love life kasi yung mga inaatupag nila. Aba, dapat sinusumbong mo yan sa prof nyo. Hindi tama yan. Hayaan ko na nga, pa. Hindi na para gumawa pa ako ng gulo. Hayaan ko na lang sila. Di bali na. Tara na. At para makauwi na tayo, anak. O sige pa, tara. Sagutin mo nga muna yan, anak. At nagdadrive ako, eh. Alin pa? Ito po ba? Oo. Pero baka sa trabaho ko lang yan. Medyo hectic kasi kami ngayon, nak, eh. At demanding yung client. Pa, sino po tong Veronica? May pa-heart pa sa pangalan, no? Wala yan, nak. Hayaan mo na. Hindi yan importante. Akin na. Sure ka po? Nakakailang missed calls na sa'yo to, ah. Hindi yan. Ganyan talaga yan. Makulit lang. Hayaan mo na. Kathy G, kahit malinaw naman or nilinaw naman ni Papa na wala lang yon, iba pa rin ang kabig ng dibdib ko sa mga sandaling yon. Na para bang may mga hindi tama at may itinatago siya sa likod ng tono at galaw. Nagpatuloy kami sa biyahe at nanaig ang katahimikan naming pareho. Hanggang sa makarating na lang kami ng bahay, ay hindi na po ako nilubayan ng pagdududa ko. Habang lumalalim ang gabi, lumalalim din ang curiosity ko na malaman kung sino nga ba ang babaeng yun na tumatawag at sino siya sa buhay ni Papa. Kathy G, naglakad ako papunta sa kwarto ng aking mga magulang na mahimbing nang natutulog. Dahan-dahan kong tinulak papasok ang pinto bago maingat na humakbang papalapit sa kung nasaan katabi ang cellphone ni Papa. Lumabas ako ng kwarto pagkatapos ko makuha ito at pumunta sa sala. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinatype ang sarili kong birthday na nakagisnan kong password niya. Doon tumambad sa akin, Kathy G, ang katotohanang nagbigay sa akin ng bangungot. Pagkahaba-habang palitan ng mga mapupusok na text messages, ang meron sila ni Veronica na parang wala kami ni Mama sa buhay ni Papa.
At tila hindi pa yata nakontento ang delubyo ng gabing yun. Dahil bigla na lang tumunog ang cellphone na hawak-hawak ko. Kathy G. Sabi ko na tatawag siya. Anong gagawin ko? Kalma, Lori. Kailangan mo tong sagutin para mapanatan ang loob mo para kay Mama. Ba't ang tagal mo sagutin? Kanina pa ako text ng text sa'yo. Sige na, puntahan mo na ako dito ngayon. Sabik na ako sa'yo. Nakakainis ka na. Anong nangyari sa'yo, Roland? Ba't wala kang imik? Nakakatampo ka na. Papa, bakit mo nagawa sa amin to ni Mama? Kathy G, hindi ko inaasahang ganito ang mangyayari. Sobrang sakit at hirap tanggapin. Buong gabi ay hindi na ako nakatulog ng maayos. Sa tuwing pumipikit ako, hindi maiwasang maglaro sa isipan ko kung papaano na lang kaming lokohin ni Papa sa tuwing wala siya sa piling namin. Para akong sinasaksak sa puso, Kathy G. May iba ding diin ang kirot kapag sariling magulang mo pa ang nakasira ng iniingatan mong tiwala. Kaya pala gano'n na lang kung late siyang umuwi at maaga kung pumasok nito mga nagdaang araw. Abala pala siyang kausap ang babae niya, kaya't minsan wala na sa amin ang presensya niya kahit katabi lang naman namin siya. Nahati ang loob ko sa gusto kong gawin, Kathy G. Ipagtatapat ko ba kay Mama ang nalaman ko or kukumprontahin ko ng diretsyo si Papa? Kathy G, mula noon, yung dating sigla ko na magkwento at makipagbiruan sa kanila ay nawala na parang bula. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na po napigilang ilabas ang hinanakit na itinatago ko sa puso ko. Diyos ko, Roland. Anong oras ka na naman umuwi? Buti na lang umabot ka pa. Umupo ka na nga dyan at paghahanda ko na kayo. Mama naman gabi na pero high blood ka pa rin. Na-traffic lang ako. Traffic daw. Ayusin mo lang talaga, Roland. Sinasabi ko na yan sa'yo. Oo, kaya nga sinisiguro kong makaabot sa hapunan dahil ayokong palampasin ang napakasarap na luto mong papawi sa pagod ko buong araw. Ay nako, hindi mo na ako madadaan sa mga ganyan mo, ha? Teka saglit, mukhang may hinihingi pa sa akin sa trabaho . Trabaho ba talaga yan, Pa? Ha? Ano bang ibig mong sabihin, anak? Oo nga anak, bakit? Trabaho ba talaga o iba na ang tinatrabaho mo? Psst! Hoy! Mayos ka, Lori, ha? Hindi kita pinalaking ganyan. Pa, alam ko na. Alam ko nang maiba kang babae. Si Veronica, di ba? Nakita ko nga yung mga text niyo . Bakit mo to ginagawa sa amin, Pa? Ano? Roland, totoo ba to? Si Veronica, yung katrabaho mo? Ma, syempre hindi. Hindi kita magagawang Akin lukuhin. na yung cellphone mo! Wala na yan, Ma. Ang tagal na yan. Ka? Ano to, ha? May tawagan pa kayong Han? Ha?
Nakakahiya ka! Hindi mo na kami nirespeto ng anak mo! Ang kapal na mukha mo maghanap pa ng iba! Sorry, Ma. Nadala lang ako ng tukso. Wala lang yung si Veronica. Pampalipas oras ko lang yan eh. Kahit na pampalipas o seryoso, hindi mo na mabubura yung katotohanan ng pinagtaksilan mo ko! Sorry, Umalis Ma. ka na rito! Umalis ka na! Ayoko na makita pa ang pagmumukha mo! Ma, Umalis ka na! huwag naman ganito. Umalis ka na! Roland! Bakit pa? Sorry, anak. Anak. Umalis ka na! Umalis ka na, Roland! Huwag ka nang babalik dito! Ma. Simula ngayon, kalimutan mo nang may pamilya ka na nagmamahal sa'yo! Kathy G, hindi ko inaasahang ganito nagtapos ang koneksyon namin ni Mama kay Papa. Magmula nung umalis siya, ay talagang pinatotohanan ni Mama ang bawat salitang lumabas sa kanya noong gabing yon. Kahit anong pagpupumilit ang gawin ni Papa ay walang talab na namuo dun sa namuong galit at puot sa puso ng aking ina. Nabalitaan na lang namin na sa iba na siya nakatira. Hindi sila nagkatuluyan din ni Veronica. Hanggang sa nakapagtapos na ako ay wala na kaming narinig mula sa kanya, Kathy G. At sobrang laking pasasalamat ko po sa nanay ko na nagtaguyod at ginawa ang lahat ng kanyang makakaya para sa akin. Hindi niya hinayaan na ang bubog ng aming pamilya ang maglagay sa amin sa kahirapan. Nagtulungan kaming magkasama na itaguyod ang bawat araw na dumadaan. Hindi naging madali, pero ang karanasang ito ay pinuno kami ng aral sa buhay na sana ay kinapulutan ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po, Kathy G, sa pagkakataong maibahagi ang aking kwento ng aking pamilya. More power sa inyong programa and to your station. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. God bless you. At sana mamayani ang kapatawaran sa puso ko. Love Me, Kathy G.